Madam and sir, ito nga pala ginising ako ng nanay ko kasi may pupuntahan daw kami. Tinatamad pa nga akong maligo pero sige na nga, nililigo na ako. Yun 'no, ang bilis kong maligo, ang lamig kasi. So dito hinihimas ko ulo ng tatay ko. Nagdadasal kami sana hindi umulan. Ang hirap kasi magmotor 'pag naulan. Pero mukha naman dininig ni Papa Jesus yung dasal ko at gumanda yung panahon. Ito nga pala yung stock ng bahay namin. Ayan yung mga dilata namin. Kaso ayaw pa buksan ng nanay ko 'pag malapit na lang daw expiration para daw mas okay. Dito naman, nahingi ng pera ang nanay ko, sayaw siya ng sayaw sa tatay ko. Makahingi lang ng pera. So nag-vape muna ako kasi iniintay ko ang nanay ko nag-aayos pa ng gamit. Pero tinatamad talaga akong umalis ng oras na 'to. So yun, binalikan ko ulit ang nanay ko, di pa rin siya binibigyan ng pera ng tatay ko at ginalingan pa boom tarat tarat, boom tarat tarat, tara! So paalis na kami dito ng nanay ko. May nakalimutan pala ko yung cellphone ko. Ang hirap pala maging vlogger 'no? So andito na kami sa mga lola ko, may dadaanan daw kasi kami ditong naiwan ng tita Bot na ulam. Yan yung lolo ko. So yan, hinahanap ko dito si Popoy yung pinsan kong bata. Kaso tulog pa yata eh. Pero narinig yung pangalan ko, biglang gumalaw. Siguro gising na rin yung batang yan. Tapos hindi pa kami nakakaalis, umalong sa akin. Papabili daw siya ng aasor. Sabi ko walang pera ang Daddy Ken eh. Pagsahod na lang ni Daddy Ken. So yun nga, paalis na kami. Punta na kami memorial. Kasi doon kukunan ng dugo nanay ko nung papa-blood chem siya. Family of diabetic nga pala kami guys kung di nyo nalalaman. So, yan, ito na yung motor. Sa memorial na kami. Ito yung tindahan ng tita ko. Yan yung tindahan ng tita ko. Yan yung tita Bot to. Lagi ko kasama yan. So, ito pala yung lutong ulam nila. Nakakatakap. Gugutom na ako. So, hindi pwedeng kumain. So, vape na lang tayo. Habang nag-iintay tayo sa nurse. Tumingin din naman sa orasan kahit walang relo eh. Ayos ka din. So, dito nga pala inutusan ako ng nanay ko pumunta ng Walter Mart para bumili ng brown rice namin. Sarado pa to eh. Pero nakapasok na din naman ako. So, yun na nga. Kumuha na ako ng brown rice at babayaran ko na sa cashier. Minsan napapaisip ako ba't mas okay itong brown rice pero kanin pa din naman to eh. Yun, babayaran ko na nga sa kanya. At tawa nga si mama, akala niya maliit lang yung dala ko pero malaki. 360 nga pala ang bili ko sa brown rice na to. For life na to. Inabot ko ate 500. Sinabi niya kung may bari ako. Sabi ko, kita mo naman ate buo, di ba? Hehe, joke lang. So yun na nga, bumili din ako ng medyas ni Popoy. Kasi pangako ko sa kanya, bibili ako siya ng medyas pagpapasok na siya. Pero yung baon, tsaka na lang siguro pag malaki na. So yun, 200 pa lang big sa medyas. So palabas na ako ng Walter and pauwi na ako. Kasi baka umulan pa. Wala akong dalang kapote. Ayan nga pala, dala-dala ko na nga pala yung brown rice tsaka yung pinamili ko medyas kay Popoy. So dito, hinahanap ko yung motor ko. So yun na nga oh. Malis na ako na nag-helmet. Siyempre for safety. Kahit saan ako pumunta may dala akong helmet. Kasi pag umulan ang sakit sa mukha. Pero okay lang naman. Safety like kung manguhuli, hindi ako mahuhuli. So yun na nga. Nasa Kailungan ulit ako sa Barangay Banilad sa mga lola ko. Dito muna ako, dito ko iintayin nanay ko. Iniwan ko kasi sa bayan at mamimili pa daw siya sa palengke. So yun, pumasok na ulit ako sa bahay. Dito nga hinahanap ko si Popoy pero hindi ko makita, nasa likod daw. Naggagala daw si Popoy kasama kanyang kapatid na si Meya. Ayun nga pala yung lola ko. So dito, nakita ko rin si Popoy umuwi na. Inaabot ko yung medyas, pinapasaya ko siya ng Jollibee. Sabi ko, sayo ko muna ng Jollibee bago ko bigay medyas. Utu-utu talaga mga bata. Sayo nga naman siya. Yun, binigay ko na medyas at mukhang natuwa naman siya. So ito naman yung magkapatid. Bye-bye. 30 minutes na naman nawala sa inyo.